Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay kung sino-sino ang mga OFWs na kailangan magpa-verified contract pag sila ay pabakasyon. Pero bago natin umpisahan, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pa-like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Mga kapwa ko OFW, ito yung mga dapat yung i-considera kapag kayo ay papakasyon sa Pilipinas. Number 1, kapag nabago ang inyong employment contract. Number 2, kapag kayo ay nag-change company o lumipat ng trabaho sa ibang kumpanya. Number 3, kapag kayo ay nag-change position. Number 4, mga household workers na first time magbabakasyon sa Pilipinas. Number 5 ay yung change marital status o yung mga single to married. Kung kayo ay pasok sa mga sinabi ko, kailangan kayong magpa-verified contract bago kayo uuwi ng Pilipinas. Kasi pag umuwi kayo ng Pilipinas at doon kayo kukuha ng yung UEC, ay hindi kayo iisuhan ng POA. May mga katanungan din para sa mga OFW na nakakuha na ng UEC exemption na magbabakasyon ulit sa Pilipinas. Na kapag ang sweldo ay tumaas, kailangan pa bang magpa-verified ng kontrata? Ang sagot ay hindi na. Kasi may katanungan doon. Are you returned to same employer? Are you returned to same country? At saka, are you returned to same job site? Wala namang katanungan doon na salary increase. So, hindi mo na kailangan magpa-verified ng contract kung ikaw ay nakapagbakasyon na dati at nakakuha ka na ng UEC o UEC exemption. Meron pala akong video tutorial na ginawa dati kung paano kumuha ng UEC o UEC exemption. Ilalagay ko na lang yung link sa description box at saka sa comment section. Sana ay nakatulong itong short kong video na to para sa mga kapwa ko OFW. Maraming salamat sa iyong pagsama. Again, pa-support naman ang channel ko, Ronnie Mutilla Vlogs. Pa-like, share, and subscribe. Kita-kits sa susunod kong video. Maraming salamat. Have a nice day to all. See you again. Bye-bye.